Nandito na yata yung aking order. Ayan. Yan yung ipapasok ko lang sa loob ng bahay. Yan yung, ito yung in-order namin ng Asian grocery. So, pwede ka makabili ng gulay, meat, fruits, dyan. Before ng shift, dumaan kami sa grocery store. Bumili ako ng distilled water kasi magsa-sour daw ako ulit kasi summer na. So, hindi ako nakakagawa ng sourdough talaga kapag malamig. So, dapat mainit. And, kailangan mo ng distilled water kapag gagawa ka ng sourdough. Tapos, nakabili na din ako ng cornstarch. So, gagawin ko today yung maha kalabasa. And then, bumili din ako nito. Actually, nakakain ako ng isa. Para siyang Danish pastry yata. Ayan, ano bang sabi dito? Ito ay turnover pala siya. Pero masarap siya in fairness. Tapos yan, bubuksan natin yung na order. Meron akong talong. Pero parang hindi na okay yung talong. Bakit kaya? Baka kailangan ko siyang itorta na lang. Kasi parang hindi siya magiging okay. So, may talong. Dahil nila akong shiitake mushrooms kasi bala ko gumawa ng matchang. Matchang, yan. Tapos, meron din akong bok choy. Bok choy, ayan. And then, sayote. Kasi si Shelo, nung naka-video call kami last time, may nagdala sa kanya ng sayote. Natakam ako magsayote. So, ayan siya. Ba't parang wala yung upo? Nag-order ako ng upo. Ay, ayun. Ay, ang dami pa ng upo. Ano ba yan? Ayan, 3 upo. Hindi siya, sanay ako yung malaking mahabang upo. Pero ito yung malilinggit na, maliit na upo. 3 maliit. So, yan. And then, ayun, may okra ako. Kasi nga gusto ko na sinigang ulit. Tawagin sinigang ulam. Ayan, okra. Medyo mahal yung okra. So, isa lang yung binili ko. At tapos, yung the rest ay, teka, tatanggalin ko tong box para mas okay. So, bumili ako ng malunggay. Yan. Minsan lang sila may malunggay. Pero, yan. Dapat 3 to. Kasi minimum of 3 to eh. Ayan. So, 3 malunggay. Frozen yan siya. Frozen. 3 pack ng frozen na malunggay. Yan. Yan siya. And then, bumili din ako ng, ano ba yan? Bumili din ako ng longganisa. Konti lang yan, no? 6 na piraso lang yan. Longganisa. Tapos, turon. Kasi natakam ako magturon. Kaso, wala namang mabila ng saba dito. Tapos, bibili ka pa ng wrapper. So, yan lang. Yung gawa na yung in-order ko. Tapos, ako ay yan. Ang tagal ko talaga nag-aantay ng banana leaves. Ang tagal na lang walang banana leaves. Pero ngayon, meron na ulit banana leaves. So, nakabili ako 2. Kasi ako ay, ano ganyan sa banana leaves? Ako ay magsusuman. Magsusuman ako. Tsaka, bumili din ako ng, ayan, daing. Ano to, naka-sale to nung nabili ko. Ano siya, usually $9 siya, isang bag. Pero this time, parang $5 lang siya kasi nga naka-sale. Tapos, bumili din ako ng isda. Yung isda, ay, ito yata yung sinturon na isda, yung mahaba, pero hiwa-hiwa na siya. And then, so yan. At, tsaka, yung last, ay ito. Last hotdog yung binili ko. Walang tender juicy, pure foods lang. Pero okay na din. So, yun lang. Maglilinis na ako. Tapos na natin. Yan. Pero grabe ito talagang talong. Parang hindi na siya okay. Parang feeling ko pag hiniwa ko, maitim na siya sa loob. Pero itutorta ko na nga lang siya. So, yan. Ilalagay ko na to sa freezer namin para hindi na siya masuna o magpapalang lalo.
nilabas ko na tong kalabasa. So, mamaya tayo ay gagawa ng mahakalabasa. I-video ko kung paano ko lulutuin yan. Ito yung ilo-lunch ko today. Tonkatsu ramen. So, hindi ito maanghang. So, okay siya. Kasi, ina-acid reflux kasi ako madalas. So, lagay ko na ito dito. Ayan. Grabe, tingnan mo yung nakita ko. Napatungan ng bowl sa loob ng fridge. So, may dalawang itlog na nabasag. So, kailangan ko siyang linisin. Pero, kuha muna ako ng isa para dun sa aking noodles na niluluto. Yan, medyo kukulo na siya. Kumukulo na siya. Kaya ilagay itong itlog ng isang kamay lang. Try natin. Wow! Kakayanin ba? Parang hindi kaya. Ayan. Ay, naku. Basag na. Okay lang yan. Kasi hahaluin ko naman talaga siya sa noodles. Ayan. Haluin ko siya para creamy ang sabaw. Pag may scrambled na egg. Ayan. Pala ito napakita kanina. So, ito ay starter ng sourdough. Last year, actually, gumawa ako from scratch kaso sobrang tagal. Tapos, kailangan mainit. Tapos, ang dami kong harinang nagamit. So, ngayon, iti-try ko to. Baka mas madali na kapag may sourdough. Sobrang liit lang niya. 0.19 ounces. Tapos, super mahal niya. Mahal yung pagkabili ko dito. Parang halos 1,000 pesos yung bili ko dito. Sobrang liit. Ay, nako. Sana okay siya. Try natin yan. Feeling ko luto na to. Wow. Ayan na. Nag-foggy na. Ayan. Kain na tayo. Phoebe, anong ginagawa mo dyan? So, ito ay cilantro. Bigay ito sa amin nung kaibigan namin na may-ari ng nursery. Tapos yan. Bigay niya din to chives. Dito muna sila. Tanim, magdidilig ako. Dito ko itatanim yung cilantro. Yung chives, baka ilagay ko siya sa paso. So, meron din akong dito, cilantro na in-start ko sa... Titingnan ko nga kung ito ay cilantro ba talaga. Baka naman hindi. Ay, oo nga. Siya nga ay cilantro. Yan, galing yan sa seeds. Hindi ka na itanim, Phoebe. Yan. Tapos, ito, wala pa ding bunga. Meron dalawang kamatis dito. Ayan, dalawang maliit. Yung iba, wala pang bunga. Tapos yung peppers, yan, nagkakaroon na sila ng konting flowers. Kakauwi lang ni Jason galing sa city. Tapos, nagpabili ako sa kanya ng lengua. Ayan o. Ang laki ng dila ng bata. Yung nagtitinda is parang Spanish, Mexican, or Mexican something. Basta hindi daw masyadong nag-i-English. So, sabi niya, 1 pound ng tang. Ang binigay sa kanya, isang buong lengua. Yan, i-freezer ko muna to kasi hindi ko pa siya lulutuin. Tapos, bumili din siya sa Costco ng croissant kasi ito yung paborito ko talaga na kainin. Tsaka kape. Sarap. May pasalubong din siya. Chicharones. Tapos, hindi niya alam kung ano yung gusto ko. So, ayan. Dalawang klase ng
chicharon ang kanyang binili. Yung isa ay chicharon con carne. So, may laman siya. Ito ay yung mostly balat lang na maliliit. Yan. Baka nga ito na lang ulamin ko later. For dinner, magsasaing na lang ako. Tapos, suka, tsaka ito. Yan na. Yan ang kain namin. Lagay ko na sa freezer itong lengua. Baka masira kasi. Ilalagay ko yung kalabasa. Yan. Nahugasan ko na din ito. So, diretso ko na yan dyan. Usually, ginagawa ni Mama for Christmas party na potluck is maha kalabasa. So, sabi ni Mama, papakuluin yung kalabasa. Tapos, pagkaluto, imamash mo siya. Ang gagawin ko, i-immersion blender ko na lang para mas madali. Or, siguro pwede nyo ding i-blender na regular blender. Pero, yan, imamash mo yung kalabasa pagkaluto. Tapos, pagkahalo-haloin mo yung ingredients. So, meron kang condensed milk, evap, coconut milk. Yung nasa lata lang yung available. So, yun yung gagamitin natin. And then, yung pampalapot, usually, di ba, malapot, cornstarch lang din yung gagamitin. Ayan, munti ko na makalimutan, kailangan din maglagay ng mais. Lahat naman yata ng maha may mais. Tapos sabi ni Ate Abby, masarap daw paglatik yung topping. Kaso, pag ganun, gagastos pa ako sa gata ulit, na extra gata. So, ang gagawin ko, yung usually ginagawa ni Mama na lang is cheese. Kaso wala naman akong eaten cheese. Yung cheese na gagamitin ko, ito na lang, Kobe Jack cheese. Feeling ko okay lang din naman siya kasi mild lang naman yung flavor niya. Oh, okay rin na to. Wala naman kasi akong mabili ng eaten cheese. Tsaka kung malambot na. Ayan, malambot naman na. So, babawasan ko yung tubig, tapos ilalagay ko na yung mga gatas at saka gata, tapos i-blender ko siya. Lagay natin tong evaporated milk. Sunod ko yung gata. Let's see. Malamig oh. Tingnan, buo pa yung gata. Paano kaya? Ayan oh. Kailangan ko siyang malamig kasi namuuto yung gata. Nag-solidify siya. Ayan, sunod natin yung condensed milk. Madali lang ito kain eh. Ayan. Ito na yung itsura niya. So, lahat nakahalo na yung evap, gata, condensed, at saka yung kalabasa, at saka konting tubig. So, ang gagawin ko, haluin ko lang ng konti. Tapos, kukunin ko yung immersion blender ko. I-blend ko siya ng magkakasama. I-blend ko na siya. Dahan-dahan. Ay! Kalat na. So, na-blender na natin siya. Ayan na. Wala na yung buo-buong kalabasa. O, matabang siya sa tamis. So, lalagyan ko siya ng konting white sugar. Ilalagay ko na pala tong mais bago yung cornstarch. Para mahalo ng mabuti. Ayan. Ito muna yung lalagay kong cornstarch. Tapos, kailangan yung haluin agad. Ayan. Luto na siya. So, malapot na siya. So, ang gagawin ko na lang, ilalagay ko siya sa containers. Tapos, lalagyan ko ng cheese na topping. Tina-transfer ko na lang siya sa container. Lagyan natin siya ng cheese. Sana okay lang yung Kobe Jack cheese. Kasi ito lang yung meron ako. Yan. Konti lang.
Ito na po yung ating maha kalabasa. Siya ay maha na may kalabasa. Hindi ko actually alam kung saan to natutunan ni mama gawin. Pero nasa Cavite na yata kami nun eh. So baka Cavite ba to mama galing tong recipe na to? O Batangas or Quezon? Basta yan, masarap siya. Although sabi pala ni Ate Abby, pag daw nalalaman ng mga classmate niya na may kalabasa yung maaha, hindi na nila kinakain. Pero masarap siya, try nyo. Madali lang siya gawin.